Napasag ito ang Bereshit 2. Bereshit 1 to ganiya, first portion. Bereshit 2 to karon. So pag-ingon sa makagagahom diha sa Torah, Hashem said, "Let there be a firmament in the midst of the waters." Okay, atong pasabtundaan ha. Sa sinugdan tubig, ilababaw tubig, ilalom tubig. Diha sa tunga na sandwich ang yuta. Kaning giingon nga firmament is mo tong giingon ako ganina nga ang yuta gigunitan gibiraan tubig. So na-expand ang tubig karon. So pag-expand sa tubig karon katong space nga iyang expansion mo tay gitawag og heaven. Mo na ginatibukan mo na gitawag universe. Apil na diha ang kuan. So pag-ingon, Hashem said, "Let there be a firmament gibira in the midst of the water and let it divide water from water." Okay, tubig ibabaw, tubig ilalom. So pagbira sa tubig, nabulag ang tubig, nanay tubig sa ibabaw, nanay tubig sa ilalom. Hashem made the firmament, katong kawanangan, gitawag og heaven, and divided the waters which were below firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. So kung ano na to, ang earth is nakahang siya sa duha ka tubig. Ibabaw o ilalom. Hindi katuho ano, ang kawanangan tubig ay na. Muna expansion sa tubig. Pag inat ana, nahimo siyang wanang, nahimo siyang heaven. Kay bato aning earth, yuta, heaven na siya, sata. Yang giingon og deep diha is, gitawag siyang deep kay lalo manggod kay puro manggod tubig. Tubig ibabaw, tubig ilalom. Ang lalom ana, kuan ka, water gina sa tanan. Pag expand ana, gi-expand ang water. Mao na gitawag space. So pag-ingon sa makagagahom diha sa Torah, Hashem made the firmament and divided the waters which were below the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Naingon ang tikon ni Zohar, the lower deep, the lower width, katong giingon ni brother nga deep, katong sa ubos nga deep, na may deep sa taas, na may deep sa ubos, kaya parehang sila na water. The lower deep, we wish to be in the presence of the king. So kung kaning lower deep, kung matugkad ni nimo ni, is mura daw kag naa sa tapat ni Hashem. Yan ingon ang Torah. Ang Torah is dili nimo masukod. Tungod kay ang naa sa sentro, dili masukod. Yun na pagkalalom ang makagahom. Mao gani nga kita naara kitay limit sa ato ang pagtuo. Dili na kinahanglan pa nga ato kayuto unsay nas taas. Okay, ang ginhatag ni Hashem is ang kana lang tama-tama para makasabuta sabuta nga dapat nato masabta. So ningon ang Rashi, a covenant was made in the days of creation, while the lower waters that they will be offered up on altar, in the salt brought with each offering, and in the water poured upon the altar to the festival of Sukkot. Okay, kamantay mo kung say mga ginabuhat sa festival of Sukkot, di ba na ay mga paghalad? Mananap, na ay mga paghalad sa pagkaon, meal offering, get offering, sin offering. O doon na po'y ginahimo nga water libation. Sa maning water libation, mao na siya ang ginapisik-pisik na tubig dito sa laran. Timaan na siya nga nagsugod sa tubig, matapos na siya sa tubig. So Hashem called the firmament heaven. So gi-expand niya ang water, nahimong firmament, ang tawag niya heaven. And there was evening, there was morning, second day. Kadungog ba po that it was good? Sa second day? Wala no. Naingon ang Midrash Rabbah, why doesn't it say it was good? Ano wala bang gisulti nga it was good? Because on the second day, on that day, divisiveness was created. Ano sa man yung divisiveness? Kanang pagkahati-hati ba, kanang division na to, kanang ato ang pagkadili, pagkasinabot. Aside sa gihinom nga gihimo, kanang kuha na ito nga, halimbawa kita, kauban na tanya, na pag kita dili magkasinabot mo na magkabulag-bulag, magbungkag, kanang hitabuan na, gihimo na during the second day. Pagkabahin-bahin. Aside sa evil inclination, kaya maumantay mo kuan sa imo ha. Katong hitabo nga magkabulag mo, gi-create ko na siya. Even time also was created by Hashem. O diya, kani pong pagkabahin-bahin, gihimo na during the second day. So Hashem said, let the waters under the heavens, naanay heavens, naapay water. Tawantay mo? Ang heaven, ang firmament, hay mo permanent. O niya, ang permanent, itawag og heaven. Pero tubig to siya, nagiinat.
Ang ilalom daw ana tubig. Let the waters under the heavens, ato pa ilalom sa heavens, be gathered. Nga naman nabungkag man, nga naman napino man siya, giinap man. Di ba? Kabantay mo ng balon, pwede mainat. Na siya gihapoy balon, pero magkanipis. Yan na po ng tubig, basta inato nimo magkanipis. Hantong nga nahimo na lang siyang iamok. Ang uban, nahimo ng hangin. So let the waters under the heavens be gathered together on one place. So ang ilalong nga tubig, matapok siya sa usa ka lugar, and let the dry land appear. Mugawas ang yuta. And it was so, kini nahitabo. Mao na nga dire Cebu, pag-abot nimo sa unahan ay dagat. Nga naman, ang tubig gitapok og usa ka lugar, gikan sa usa ka lugar nga puro tubig, ni gawas ang yuta. And Hashem called the dry land earth. Gitawag siya earth. And the gathering together of the waters, he called seas. Natawag na siya nga dagat. And Hashem saw that it was good. Unang good. Di ba? One good. Hashem said, let the earth sprout grass. Nagpagawa siya og sagbot. Herbs yielding seeds and fruit trees yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Kunin tabok. Pero timan wala pa na siya ni turok. O binhi pa lang kanang mga iya pa lang mga sidling ba naa. Kay nigawas na siya tanan dito na sa 6 days after the creation of man. Makita nato na niya dito sa 6 days. So the earth brought forth grass, na siya ibinhi, herb yielding seed after its kind, and trees yielding fruit, whose seed was itself after its kind. And Hashem saw that it was good. O ang makagagaw nakakita nga kini maayo. Pila na kamayo? Duha. Mauna nga ang ikatulong adlaw na ingon dinig, there was evening, there was morning, third day. Pila ka good as third day? Duha. So maayo ang third day, isugod og negosyo, ibalhin og balay, itukod og balay, o bisan unsang activity nga gusto ninyong buhaton. Maayong adlaw ang Martes. Kay duha ka. So niingon ang Midrash Rabbah, it says, Hashem made the two luminaries, but then it says, the great luminaries, kay naglalis manguding duha ka luminaries. Kaning moon ug sun, sa unang panahon, pareha na sila kadagko. Pero nireklamo man ang moon. Nga dili man pwede nga sa isa kaganghilaan, duha ang hari. Reklamo ang moon. Dili pwede duha mi hari. Moto niingon ang makagagahom. Okay, kay dili man pwede duha ka hari, duha ka bukari. Ikaw, moon, mo diminish ka. Mo na ni gamay ang moon. Reklamo pud ang moon. Ano ni gamay man ko siya dako? So lipay kayo ang sun. So said she to him, Master of the universe, because I have said the proper thing, tungod ba kay ako nagsulti ana? Mugamay nako. Ayaw mo lang, no? Reklamo siya. So, said he to her, you may rule both during the day and the night. Ngayon na makagagahom sa sun, murul ka sa adlaw, ikaw moon, murul ka sa gabi. Reklamo lang gyapon ang moon. Kay murul lagi ko sa adlaw, pero mawala man sad ko. Kaya bukas na ba siya full moon? Paingog yung moon, paingog full moon. Anam na po siya kawala. Samantalang ang sun, permente. Reklamador ang sun, ang moon. Kung sa may tubag niya siya man eh. So said she to him, what advantage is there in that? Kung sa may naaday anak, kung magamay ka, nabay mawala ni mo? Ningon po dayon na mo, kung sa may mahimo in taon, anang gamay nga lampara, oy, kumpara ni mo no, saan man na? Kung ikumpara daw siya, suga, mura na daw siya lamparilya. Pila naman daw madalaghayag anang lamparilya. Ang iyang kaatbang san. So niingon dayon ng mga gahom, said he to her, the people of Israel shall calculate their dates and years by you. Itudlo ang bulan. Ang mga tuig, ang mga adlaw sa Israel, pagaisipon diha kanimo. Mao na ang Israel, panahon o pista o kanang mga new moon, gibase na siya sa bulan. So said she to him,
But the sun too, apan ang adlaw sab, shall have a part in that. For they shall calculate the season by him. Mao nang naay summer, naay winter, autumn, o spring. Ang sun pod ang kuan anak niya, ang responsible anak niya. Pero sa calculation sa days, months, sa Hudiyo, sa year, hasta ang mga festival is gibase na siya sa moon. So tabla-tabla sila. So said Hashem, the righteous shall be called by your name. Reklamo man gid ang kanang moon, siya dili na pwede. Hashem, gamay ra gid kaayo ko. Gamay ra gid daw kaayo siya. Mo to niingon na mga ay kabala ka moon. Kaya ang mga righteous kag isagaran, tawgon nimo. Oh, sample. Jacob the small. Kaya gamay tawo man na si Jacob. Jacob the small. Oh, Samuel the small. David the small. So still God saw that the moon was not appeased. Wagid na ulian ang moon. Reklamo ra gid gihapon siya. So was not appeased, so Hashem said, offer an atonement to my sake. Paghalad moon. For my having diminished, tungod sa akong pagpagamay nimo, this is the significance of what Rish Lakish said, why does the he-goat offered on Rosh Chodesh? Nganong gihalad, naghalad og mga mananap during Rosh Chodesh, new moon. The first month, differ from the other as specified by Hashem. By saying, this he-goat shall atone for my diminishing of the moon. Mao nagkada new moon, dunay paghalad. Kanang gitawag og sanctification of the moon para maapis lang ang moon. Mao na sa mga Hudiyo during new moon magbuhat na silang paghalad para maapis ang moon sa iyang kaguol nga nigamay siya. Kita nagol ta nga gagmay ta. Kira ta no. Kay og dako po ta matingala na po ng mga tao anong dako ta. Nga tanang tao puro gagmay. So ni ingon na pod ang kuan, there was evening, there was morning or day. Hashem set them in the firmament, ibutang sila sa ibabaw of heaven to give light upon the earth, to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness, and Hashem saw that it was good. So ikaw pat kadlaw na ay good. There was evening and there was morning, a fourth day. Sa ato pa, kung tanaw na to ang tuyok sa first day, second day, o third day, wala siya nagtuyok sa sun. Kaya siya, ang sun mismo, naara sa earth. Wala pa musaka. Okay, igo raman siya gipasaka. No, namo po ilaing para siya gudan eh. So igo ra siya gipasaka, gipasiga. Kaysa pagbuhat niya naa na intact na pero wala pa siya musiga. Agad siya sa operator kanus siya ipamove. So ang kahoy wala lang gihapon. Sagbot wala lang gihapon, igo lang ang seeds naa. So Hashem said, let the water swarm abundantly with moving creatures. Kinsay giingnan? Ang waters. Unsay gibuhat sa waters, gipagawas ang mga moving creature that have life and let birds fly. Asa gikan ang birds? Sa water. And the birds fly, and above the earth, an open firmament of heaven. So maglupad-lupad ang bird diha sa kawanangan. So ang tanang bird, gikan na siya sa tubig. Bisan ang mga reptile, mga baki. Kahinungdaw mo sa panahon ni Parao, sa Egypto, sa una, pag-ingog, mugawas ang baki. Asa man gawas ang baki? Gikan sa River Nile. Kaya ang baki, gikan sa tubig. And Hashem created great sea creatures. Nagbuhat siya, dako kayong sea creatures. And every living creature that moves, which the waters brought forth abundantly. Kay pangutanan ako, kinsa ning sea creatures, kinsa po ning gitawag living creatures within the water. Okay, yes. Ang gitawag og sea creature, moving creature na nasa tubig, isda, kanang mga unsa-unsa pa diha, crabs, tanan. Diha siya ni gawas. Ang problema kaning gitawag og great sea creatures, kinsa ni siya? Yes. Mao ni siya ang gitawag sa tura og Leviathan. O sa atong kasayuran kaning Leviathan wala pay bisan usa nga nakakita ani nga tawo. Kay dako kayo ni siya nga klase sa isda naa sa kinahiladman sa dagat. Wala ta kabalog asa na siya.
Basta naa na siya sa kiniladman, sa kiniladman, sa kiniladman. Yes, mugawas na siya panahon sa pagtindog sa masya. Kay mauni siya pagkaon sa mga righteous. Actually, duha man ni sila. Duha man ni Leviathan, gipatay ang isa. Kay kung dili sila kung duha sila buhiod, mag-away man sila. So ang yuta dito sa ilalong mga foundation sa earth mulinog. Kabantay mo basta duha mag-away. Oh. So kung duha sila dito mag-away sila. O gipatay siya, namatay siya giya. So isa ang nabilin. Kanang isa nga nabilin kay para ang foundation sa earth dili maguba, dili matandog. Kay kung naa na wala na temprano ka na lubong na ning yuta. Kay paglihok ato nila magkuan-kuan man na. Ako juda siya kay nga isda. Nga giingon sa mga sages nga ang mga matarong ang pagatan-og is katong isda nga Leviathan. Sa kaning dagwayan no? Oh, monstrous sea creature. So Hashem created the great sea creatures and every living creature that moves, which which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged bird after its kind. And Hashem saw that it was good. Hashem blessed them, saying, "Be fruitful and multiply." Kisay ang hingnan katong mga sea creatures, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let the birds multiply in the earth. There was evening, there was morning, fifth day. Okay?